Etong parokya na to ay sinunog niya upang hindi mapakinabangan ng mga Amerikano. Ito ang San Guillermo Parish Church. So itong isang to, so ito yung mga heritage bell nakatago na dito. Hello guys, so ngayon nandito ako sa Pandi, Bulacan at pupunta ngayon ako sa Lubao Parish Church. So sana walang malakas na ulan na mangyayari. Samahan niyo ako. Ayos. So ito ang boundary ng Balagtas. So nandito yung lumang istasyon ng tren. Ito. Dito. Yan. Balik na tayo dito patungo sa bayan ng Malolos. Noong nakaraang nagtungo ako ng Olongapo. Ayan. Sa totoo lang, baha dito sa bahaging ito. Ngunit hanggang ngayon baha pa rin. Naku po. Patay na. Ito guys, kumain muna tayo ng pares dito sa harapan ng Santo Domingo Memorial Garden. So ito si Nana. Okay. Ito yung pares. Biyaran ko na po kuya. Tara, kain tayo. Ito na yung arko. City of San Fernando, Pampanga, home of the giant lanterns. Malapit na nga pala tayo dito sa lumang tulay ng San Fernando, Pampanga. Ito yung sinasabi ko sa inyo na na tulay. Yan. Ito yung San Fernando Cathedral. Ito yung maliit na tulay na sinasabi ko. Tapos kung nakikita nyo, ayun yung kampanaryo ng San Fernando Cathedral. Ang ganda niya. So ito yung sinasabi ko na sinunog ni General Antonio Luna sa utos ni unang Pangulong Emilio Aguinaldo. Dahil sa batas militar, ipinapatupad ang scorched earth policy. Dahil doon sa policy na yun, hindi makikinabang ang mga mananakop. Sige, kumatsak pa tayo. Okay, so pinadaan tayo ni Google Map dito sa pagkainit-init na daanan na to. So itong daanan na to, Jose Abad Santos. Yung daanan na to, yung kadiretsuhan. Di bale, tingnan natin kung saan tayo liliko dito. Dahil nadaanan ko naman na to medyo mahaba-haba lang. Okay, so lumiko tayo left side dito sa patungong Lubao town proper. Ayun, medyo nakikita ko na. How? Wow! Galing. Bagong achievement. Wow, ang ganda. Malapit lang siya sa dito sa Lubao Elementary School. Ang problema lang, yun lang. Sige.
Hindi ko inaasahan to ah. Naku po, pinabaha din yung simbahan. Santa Lucia, wow. Ganda. Dito tayo sa ano, sa main door na medyo may baha din. Okay guys, sa wakas achievement unlocked. So nandito na tayo sa parokya ng Lubao, Pampanga. So hindi ko lang talaga inaasahan to. Yan, yung mga baha. Pero yan, pakita ko sa inyo yung simbahan. Yan, ito yung parokya ng Lubao. Yan, napakaganda niya guys. So itong ano, itong mga sinasabi kong ladrillo na to, ayan o, yung mga bricks na yan, sa pagkakaalam ko bago na siya. Parang sabihin na nating binago siya, binago siya. Pero yung original na ano, na itsura, yung original na wangis ng simbahan na ito ay ladrillo din. Ngayon kung makikita nyo, ayun o, may mga parting semento na rin. So yan, sinemento na rin yung ilan sa mga bahagi ng kampanaryo. Yan, ito yung isa rin sa ano, pinakalumang simbahan dito sa Pampanga. Yan, ang ganda niya oh. Grabe. Yan, dito, tingnan natin to. Tahanan ng ano, ng ikalimang presidente ng Pilipinas, si Diosdado Pangan Macapagal. Hindi itong simbahan itong Lubao. So halika, pasok tayo dito sa loob. Bali guys, ito yung wangis ng ano, simbahan ng Lubao. Pagkakalam ko baka dito kumakanta yung mga choir. So ito, dito nalagay yung holy water. At wow, dito tayo magdaan. Ang ganda nyo. Ang ganda nyo. Purong ano, purong ladrillo yung ano, yung ang tawag dito, yung altar niya. Ganda. Ito yung sinasabi kong ano, sinaunang ladrillo pa rin. Yan o. Yan. Hanggang ngayon hindi pa rin binabago. Ganda. So sige, umalis tayo at salamat din. At nakatungan tayo dito sa parokya ng Lubao. So paalis na tayo dito sa simbahan ng Lubao. Ngayon naman subukan natin magtungo sa simbahan ng Guagua. So tingnan natin. So pagka wala nang kasunod tong simbahan, ibig sabihin hindi na tayo nagtungo doon. Dumiretso na tayo pa uwi. Pero maaga pa naman. 11:05 pa lang. So tara. Barangay San Antonio, Guagua, Pampanga na tayo. Ay, ito. Wow. Wow. Wow, guys, ang ganda ng ano. Ang ganda ng baby stage. Okay guys, so nandito si Nana. Ngayon naman, ito ang Betis Church at ano meron? Nakasarado. Ang ganda oh.
Maikli lang siya kumpara sa mga ibang ano, yung ito, yung seminaryo dito. Yan. Maiksi lang siya. Kumpara mo dun sa ano, sa Malolos. Pero ang ganda niya. Paano kaya pwede kayo makapasok dito? Kasi sa totoo lang, ito yung pinakaunang ano, long ride ng 12 speed natin na Shimano Diore at Sunshine Cogs na 12 speed 11 to 52 teeth. Yan. So okay, lagay na natin dun. Kaya saktong may binyag pala. Kaya pala sabi ko sarado to, itong Porta Santa niya ng Betis Church. Ngayon ayun, kitang kita mo yung mga ano, yung mga kampana. Ang ganda, ang laki mga sinaunang kampana to. Tapos hindi mo mahahalatang ano, sinauna ang ano na to, ang simbahan na to, sapagkat tinan mo para siyang simento na, sapagkat ayun, kinulayan na ng pintura. Yan. So ayun, napakaluma niya. Ngayon naman mayroong mga ladrillo dito sa gilid. At ang nakakagulat dito, ay wow, ganda nga guys. Pero ang nakakagulat dito, ito yung ano, yung ano niya, lapag niya. So ito sinana, ayun. So ang ganda nga guys. Gasti guys, I'm sorry sa word, pero ang ganda nga guys. Grabe, hindi ko inaasahan to. Grabe, ang ganda. Ayun, luma talaga. Tapos pati itong ano niya, itong pintuan, Porta Santa. Ayun, grabe, ang ganda. Ito pala yung sinasabi nila na ano, na para kang nasa ibang bansa dahil dun sa pagkapinta ng paintings dito ay, alam mo yun, yung baroque style talaga siya. Ganda guys. So may naalala lang ako dito, kasi yung mga ano, upuan na ganito, yung mga upuan na ganito sa Malolos, ginagamit noon sa ano, yung unang kongreso ng Malolos na itinatag ni General Emilio Aguinaldo. Ngayon ito, ginagamit pa rin siya dito. Ganda. Tapos meron pa siyang ayun, yung ano, pulpito. Ganda. Wow. Wow. Ganda. Grabe. Hindi ko inaasahan to guys. Ang ganda. Ang ganda, sobra. Ang ganda ng Betis Church. Ngayon naman, ito hindi ko lang alam kung bamboo organ to. Pero ito yung siguro yung ano nila, yung ginagawang pang music sa ano, habang may misa. Yan, ito yung pinaka-dome nila. Grabe. My God. Ang ganda. Ang ganda po ng ano, simbahan ninyo. Ang ganda po ng simbahan ninyo. Tapos yun talaga yung pulpito. So ang ganda. Kahit sa ang ano, bahagi ng simbahan to, ng parokyan to, ay mamamangha ka talaga sa mga ano, sa mga ano nito, yung paintings nito. So ito yun, ito yung pulpito na tinutuntungan ng mga pari noon, ng mga fraile. Grabe. Grabe. Napanatili nila yung pulpito na maayos. Ayun. Ang ganda, ang ganda. Grabe, buti nag-decide ako na ano, magtungo dito sa Betis Church, sapagkat ang balak ko lang talaga ay yung Lubao Parish Church. Ganda, oh. Ganda ng mga paintings, sa totoo lang guys. Ayan, thank you.
po sa Baptist Church at yun, nakarating na rin ako dito. Napaka sobrang ganda niya. Sa totoo lang, itaas pa lang, ceiling pa lang. Parang nasa France ka. Grabe. Grabe sa totoo lang. Ang ganda. So, ikakuwi na po tayo. So, hindi ko lang alam kung may kasunod to. Pero tingnan natin. So, yan. Hindi muna ako magpapaalam ngayon. Pero, tingnan natin kung may kasunod to. So, sige. Ayos na tayo. Mag-pray na lang tayo muna tapos pumayos tayo. Okay guys, so sa katunayan, nabasa ako ng ulan sa Bacoor, Pampanga. So ayan, dinerecho na natin to, yung simbahan ng Apalit, Pampanga. Sa katunayan guys, ang ganda niya. Tapos ayun no, best wishes sa kinasal. So ang ganda niya guys. May parte dito na parang bago na. Ayun o, nasa na yan dito, ayun o. May parte na parang bago na, pero more on karamihan ng nandito ay ayun o, original na adobe pa. Yung tipong inano lang, binalutan lang ng protective coatings. Yan, yung adobe niya. Yung nakita ko, grabe, ang ganda. Ganda niya guys. So ayan, videoan pa natin. Hindi ko lang alam kung makapasok ako sa loob, pero next time na lang, sa Visita Iglesia na lang natin dito sa Pampanga. Okay guys, so salamat sa panonood ng aking vlog. So paumanhin at hindi ako nakapag-vlog ng mga ilang buwan. Medyo busy sa trabaho. Ngayon, so eto, shoutout sa ikakasal. So best wishes sa inyo. Okay? So bye.